Alam nyo, marami sa atin yung nagtataka o gumagamit na mismo ng mga rubber ducks na hair clips na nakikita natin sa social media ngayon. Lahat, kahit saan ka mapatingin, sinusuot na to. Especially nung mga events kamakailan, kagaya ng Chinese New Year, tsaka Valentine's. Lahat ng mga tao na makikita mo sa labas, nakasuot ng rubber duck sa ulo. Nung mga nakaraan dito sa video natin, tinatanong ko na rin sa inyo, saan ba galing itong rubber ducks na to? Bakit lahat nakasuot yan? At saan nanggaling yan? Kasi curious talaga ako. Ngayon ito nag-research ako at nalaman ko kung saan talaga siya galing. Tingnan niyo yung mga videos Ayan. By the rivers of Babylon. Come on! Kaya diba, lahat talaga sila nakasuot niyan at nakita ko merong isang event dito collect them all from Toycon. Sabi dito, an official Bibe hair. At ang dami ng mga design. Sinabi ko na sa inyo nakaraan yan, na sure ako, magkakaroon ng napakaraming mga design nito. At ayan na nga siya. Eto may video pa. Di ba pati sa mga pusa pinaglalagay na? Tatanong din yung mga tao, paano kaya yung mga kalbo? Saan nila kinakabit? Sabi nila ini-scotch tape daw, yan yung nalaman ko. Pero aalamin natin ngayong araw kung saan talaga galing yung mga kinakabit sa ulo ng mga ducks na yan. Binigyan ako ng friends ko dyan Di ba pinakita ko sa inyo. Anyways, bago natin pagpatuloy yung video natin ngayong araw, huwag nyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway, sagutin nyo lang yung question of the day natin. Kakahanap ko ng article sa internet, kaka-research ko, may nakita akong article galing sa Esquire PH. Sabi nila dito, what's up with people wearing tiny rubber ducks on their heads? Bakit ka ba? Di ba? Bakit tayo lahat biglang ganyan? Miski ako nagtataka kung bakit. Saan galing? Bago natin umpisahan, aalamin muna natin kung saan galing tong mga rubber ducks na to. Sabi dun sa article niya, 1800s pa lang daw talaga nagsimula na to. Simula nung maimbento yung mga vulcanized rubber. Nakahanap daw ng paraan yung mga tao kung ano mga magagawa nila dito. At isa yung rubber ducks na yan. Yung mga kauna-unahan daw ng mga rubber ducks, ginawa noong 1930s. Bilang mga chutoys, panganga ng mga aso at saka sa mga baby. Tapos, sumunod na yung nakikita natin, hindi naman tayo masyadong nagbabathtub, pero sa mga palabas, mga movies sa Amerika, mga TV series, lagi silang may dalang mga rubber ducks para dun sa mga bata na naliligo, ganyan. Pero lalo daw itong sumikat dahil kay Ernie sa Sesame Street. Malaki talaga yung role ng TV sa pagpapasikat ng mga bagay-bagay Eto na. Tapos na tayo sa rubber ducks. Pupunta tayo sa hair clips at kung paano napunta yun sa Pilipinas. Saan ba siya nanggaling at bakit biglang nauso? Pinanood ko yung video ng TV Patrol, na-curious din sila. Sabi dito, sumikat daw ito sa China 2015 pa. Una na naging trend sa China. I think China talaga yung pag-iikutan ng kwento na to. Pero hindi daw Bibe, kung hindi, yung mga bean sprouts. Hindi ko alam kung bean sprout to, pero ito yung binigay sa akin ng friend ko. Ayan, lagay din natin dito, Ayan siya. Yan daw yung sumikat sa China. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yan daw yung sumikat sa China na nauna talaga. Pero dito sa Pilipinas, paano siya nanggaling? Ayon na rin mismo sa article ng Esquire, At saka sa personal observations ko na rin. Marami talaga ang nakapansin na nag-umpisa siya sa Baguio. Lahat ng mga taga Baguio, may friend ako from Baguio, tinanong ko, bakit ganyan? Hindi rin niya alam. Pero lahat talaga na nasa Baguio nakaganito. At makikita rin natin sa dami ng mga TikToks about it, sa mga gumagawa ng content about it. Sikat na sikat talaga siya. Malaki yung role ng TikTok din sa pagpapasikat nito. Pero ito daw talaga. Wala akong makita mga pictures about this Pero noong August or October daw ng 2023, last year, hindi naman masyadong katagalan, nagkaroon daw ng parang anime convention or anime event kung saan meron daw doon na grupo na nakasuot nitong rubber ducks. Yun daw yun. Siguro, nakita ng mga tao, ay, ang cute. Kasi ako personally, first time ko nakakita, nag-Starbucks kami dito. Hala, ano yung suot nila? So, naano rin ako, curious ka rin talaga kasi medyo slightly may weird factor siya, pero ang cute niya. Siguro, nakita nila yung mga magbabarkada na yon, tapos, ay, gusto rin namin ito. Alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Napaka-inggitera natin, lalo na sa mga trends, gusto natin meron din tayo, ginagawa natin.
At yun na nga, umpisa na siyang kumalat ng kumalat. Pero pinaka sumikat na talaga siya nung Valentine's nitong mga nakaraan at saka nung Chinese New Year. Punong-puno. Kung makikita nyo, marami tayong mga pinakitang videos. Pakita natin ulit yung mga sa Divisoria, Binondo, lahat na talaga nakasuot ng rubber ducks. Hindi lang rubber ducks, kundi ang dami na ring mga variations na kung ano na may isip, diba? Parang yung lato-lato lang doon na biglang kung ano-ano yung naging version kamakailan. Etong next na part ng video natin ay medyo conspiracy theories kasi hindi rin ako masyadong hindi ako masyadong satisfied sa explanation. Hindi talaga na pinpoint kung saan talaga siya galing, kung sino yung unang gumawa at kung sino yung unang sumuot. Pero may nakita ako dito, galing din sa article ng Esquire. Sabi nila, wala naman daw talaga nakakaalam kung sino yung unang nagsuot nito, kagaya nga nasabi ko kanina. Pero merong isang claim, yung isang Reddit user na si Pinoy Brad. Sabi niya, sinuot daw to ng Filipino-Chinese community bilang isang middle finger o parang isang fuck you, no? Para sa China. May backstory to. Bakit ducks? 2013 kasi, merong rubber duck na hindi nila in-expect, no, dahil yung meme culture, biglang naging symbol of resistance sa Chinese government. Meron kasing Dutch artist na si Florentin Hoffman na nakikita ko rin to nung nasa 9 gag na meron siyang, hindi ko alam kung basta art piece niya to, no? Isang napakalaking rubber duck doon, I think, kung hindi ako nagkakamali, sa Hong Kong, ha? Tapos, yung mga tao, photoshop to sa mga pictures ng Tiananmen Square. Na alam naman natin kung ano yung nakita doon. Kagaya nito, ayan yung mga tangke at saka yung lalaking nasa harapan ng mga tangke, pinalitan nila ng rubber ducks. Ayan, no. Dahil dyan, sabi dito, Chinese censors have banned the search term Big Yellow Duck. Nakaban siya. After an image circulating on the microblogging site, Weibo creatively evoked the iconic image of Tiananmen Square protests of 1989. Alam naman natin, medyo mabigat sila sa censorship. Talaga. So, doon nagsimula doon. Hinahanap ko kung ba talaga galing, no? Trinay ko ring i-search. Ang sabi nila, na walang lehitimong patunay si Pinoy Brad tungkol dito, pero naniniwala daw siya na directly related, kumbaga naging series na lang ng mga relasyon. Etong pangyayaring ito, kay Florentin Hoffman hanggang sa pagsuot natin ng mga rubber ducks ngayon, which is hindi malabo talaga. However, sinasabi ko nga sa inyo, conspiracy theories lang siya at saka wala siyang patunay. Sinearch ko ngayon, no, kung sa Pilipinas lang ba talaga sumisikat ito. Nakita ko na hindi lang pala sa Pinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Sinusuot na rin nila itong mga rubber ducks na hair clips na to. Siguro nakukitan din sila. Sabi sa article, nandyan daw yung Australia, Mexico, Indonesia, Colombia, Peru, at saka Chile, na karamihan nitong Chinese New Year din sumikat. Naging trend talaga siya. But I do think, no, na mas malaki yung naging papel ng TikTok dito. Malaki talaga yung naging papel ng TikTok para sumikat siya. At malaki talaga yung papel ng mga social media, no, sa pagpapasikat ng mga bagay-bagay. Last year lang, di ba, yung lato-lato biglang sikat din sa buong mundo dahil sa TikTok din. And I think etong rubber ducks ang lato-lato ng 2024. At siya yung sikat ngayon. So, para sa question of the day natin ngayong araw, tatanungin ko kayo, may mga nakikita na ba kayo sa mga pamilya ninyo or yung mga friends ninyo na nagsosuot nito mga rubber ducks na to? At kayo, personally, nasuot nyo na rin ba? Kung hindi nyo pa nasusuot, balak nyo bang bumili? I-comment nyo yan sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claudio the Third.